Ngayong araw nga pala, ibinisita tayo ng matagal ko nang hindi nakikitang pamangkin. Siya nga pala ay nakatira sa malayong lugar at ngayon lang kami nagkita. At dahil mahaba na nga pala ang kanyang buhok, atin tong pinagupitan. Napakapogi nga pala ng batang to, manang-mana sa tito. Char, sa halagang 150 pesos ko nga ay nakabili ako ng chicken biryani. Ito nga pala ay napakabango at mukhang masarap. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay meron na papakita sa inyong lahat. Tumubo na kasi ng dahon yung nilagay nating kangkong dito sa ating ref tub. Akala ko nga ito ay madededo lang at hindi mabubuhay. At dahil nga dito makakapag-supply na tayo kay Diyos Moika. Char, medyo nag-iba na nga rin pala ang kulay ng ating tubig. Ito nga pala ay nagiging kulay green na at nagkakaroon na ng kaunting lumot. Dahil nga dito nakakakuha ng magandang benepisyo ang ating mga alagang isda. Makikita na nga rin dito na para silang nasa totoong habitat. Ako naman ay ginulat ng ating pamangkin na matagal ko nang hindi nakikita. Siya nga pala ang aking pamangkin na si Kobe. At dahil bata pa siya, gusto niya ng matatamis na pagkain. Nagpunta nga pala kami dito sa tindahan para bumili ng candy. Ganito talaga ang mga bata kapag nasa tindahan, turo ng turo. At dahil 5 piso lang to, afford naman ng kanyang tito. Napakabait nga pala ni Kobe dahil binigyan niya pa tayo. Bigla naman ako may naalala sa aking kabataan. Mikmik at dudulang kasi ay masaya na ako. Bumili na nga rin pala ako ng halo-halong gulay para sa aming pananghalian. Bigla ko kasing naalala itong ating alagang aksulotl. Bukod kasi sa langaw ay pinapakain ko din siya ng mga fresh na karne. Ito nga pala ang paborito niyang chicken fillet. Naka-boneless na kasi to at madali niya nang maluluno. Kuha lang naman tayo ng kapiraso para sa kanya. Iniwa ko na rin to ng maliliit para madali niya makain. Medyo nahihiya lang kumain si David dahil may nakatutok pang camera. At syempre guys, nagluto na rin pala ako ng aming pananghalian. Alam niyo ba guys na kapag tito required na dapat marunong magluto? Char. Ito kasi ay napaka-healthy at pwedeng-pwede sa ating pamangkin. Bago naman kumain, pupunta muna kami sa barbershop. Mahaba na kasi ang buhok ni Kobe at kailangan ng pagupitan. Parang kailan nga lang ay napakaliit pa ni Kobe. Makikita nyo nga pala sa inyong mga screen ang luma namin mga picture. Masasabi ko nga na napakabilis talaga lumaki ng mga bata ngayon. Mabuti na nga lang bukas ang ating kaibigan na may-ari ng barbershop. Makikilik and follow din pala sa kanyang Facebook page. Bali guys, barbers nga pala ipapagupit natin kay Kobe. Nababagay nga pala yun sa kanyang buhok at lumalabas ang kanyang pagka-cute. Magpapagupit din sana ako pero naalala ko nagpagupit nga pala ako ng isang araw. May mga bata nga pala na kapag nagpapagupit ay sobrang kulit. Siya nga pala ay relax na relax lang at tumatawa pa. Kaya naman guys, maraming salamat kay Mio Barbershop. Bago naman umuwi, dumaan muna kami dito sa binibilihan namin ng chicken biryani. Ito nga pala ay una ko natikman sa eroplano. Bago nga kumain, pinaliguan ko muna itong ating pamangkin para naman maging komportable at maging mabango. Nilutuan nga pala namin siya ng maling. Paboritong-paborito niya kasi to simula nung bata pa siya. Kaso lang guys, nagbago na nga pala ang lahat. Gulay na nga lang daw pala ang kanyang kakainin dahil ayaw niya na ng preservative foods. Mapunta naman tayo sa ating in-order na chicken biryani. Ito nga pala ay nagkakahalaga lang ng 150 pesos. May basmati rice nga pala to at 2 pirasong manok. Nakalimutan ko lang kung anong tawag dito sa kanilang sausawan. Alam niyo ba guys, itong biryani ay nagmula pa sa bansang Iran. Iba't ibang version na nga pala lumabas dahil sa pagkain to. Kaya naman guys, first bite, masarap agad. Una ko nga pala itong natikman yung sumakay kami ng eroplano papuntang Hong Kong. Ito nga pala yung sinerve sa amin ng mga flight attendant sa eroplano. Una ko nga palang nalasahan to ay naging paborito ko na agad. Habang ang mga kasama ko naman ay hindi nagustuhan ng lasa at mabaho daw. Tuwang-tuwa nga ang inyong bida dahil binigay sa akin ang kanilang pagkain at kinain ko naman. Simula nga nun, lagi kong hinahanap-hanap ang chicken biryani. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! May ipapakilala nga pala ako sa inyong bagong laro na kung saan napakadali lang maglaro at manalo. Ito nga pala ang PH MOBA. At tulad nga pala ng iba casino game ay dito ay napakarami ding pwedeng laruin. Dito nga lagi kong nilalaro itong Super Ace. Ito nga pala ang tinatawag na scatter. Hantayin mo lang lumabas ang 3 coins at yun nga pala ang tinatawag na scatter. Dito nga pala guys ay tataya tayo ng 200 pesos. Pagkatapos nga ipipindutin lang natin to kulay dilaw na nasa gitna. Unang pindot ko nga ay may lumabas na agad na 120 pesos. Pagkatapos nga ay lumabas ang wild at nanalo tayo ng 200. Napakaswerte ko nga pala sa laro na to dahil lumabas ang scatter. At dahil dyan meron tayong 10 free spin. King double. Diamond 4 times. Lucky 6 times. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin lang natin 'tong babae sa taas. Tapos withdraw. Pindutin lang natin 'tong plus at may lalabas na. Gamit nga pala ang GCash at Maya ay pwede na tayong mag-withdraw. Ilalagay lang natin dito yung ating contact number at yung password. Napakadali lang din pala mag-deposit. Gamit nga lang din pala ang Maya at GCash ay makakapag-deposit na tayo. Pwede nga pala dito mag-deposit ng 50 hanggang 50,000 pesos. Napakadali lang din pala dito mag-register. Pindutin lang natin 'tong register. Maglagay lang tayo ng username at password. Tapos nga makakapag-register na tayo. So ano pang hinahantay nyo guys? Maglaro na kayo ng PH MOBA. Paalala ko lang, bawal nga pala to sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala yung link.